Unpaved road, unpaved driveways, and unpaved sidewalk, pare-pareho lang po sila. As long as hindi po sementado yung part na yan ng mapa, you can label it as unpaved road and unpaved sidewalk. Are we clear? Pat, nakikita namin na medyo nakaano ka. Galit na galit ka. Isnip nga kita yan. Gagawin kitang wallpaper. Off mo yung camera mo. Hello. Yun. Thank you. Okay. And meron pa po pala tayong isang rules. Okay lang po yan. Okay. Mamaya na kita bibiruin sa kabila. Meron pa po tayong isang rules para sa tab na to. Ano ba yung rules natin previously para sa mga inside parking and outside parking? Ano ba yung rules natin about sa inside parking and outside parking previously sa ating mga naunang tab for those people na nagtatrabaho na? Or nakapagtrabaho na dati? How po? Inside load is yung nasa karya mismo. Pero na yung mali. Okay. So usually ganito lang yan na. Dati, nililabel natin. Wait lang, pamute nga. Dati, nililabel natin yung mga nasa outside neto, nung long driveway as a outside parking. Diba? Ngayon, para sa project natin na to, once na it is a long driveway or driveway, meron tayo dyang inside parking or outside parking, hindi po natin ililabel yan. Okay? Yung lalagyan lang po natin ng inside parking or outside parking is along the road. Okay? So if ever na meron kayo sa road mismo, doon tayo maglalagay ng inside parking at outside parking. Are we clear? Huwag ninyong sayangin yung oras ninyo kakalabel ng inside parking or outside parking once na nasa loob po iyon ng driveway. Clear? Okay. So, for example, this one, kagaya nito. As you can see, meron tayong mga inside parking, double row parking, mga ganito. Huwag nyo na pong lalagyan yan ng parking lot attributes. Kasi para po iyan sa second stage natin ng project na to. So, kung kayo magle-label nito, for example, gagawa tayo ng ganyan, this is a long driveway, papalitan natin yan ng attribute, gaya niyan, hindi nyo na kailangan i-label yung area na to. You can let go na sa part na to. You can ignore that one. As long as nakadikit yan sa driveway. Kapag nakakuha naman kayo sa ito, para sa mga newbies or sa mga nalilito pa rin, meron po tayong rules para sa... Saglit, tanggalin ko lang to. Meron po tayong rules para sa ating mga long driveway, lalo na kapag nasa big building. Kapag meron po tayong double row parking, kagaya nito, once we have a double row parking, hindi po tayo pwedeng pumasok ng long driveway sa mga area na to. So, huwag ninyong sayangin yung oras ninyo kakalabel ng long driveway para sa part na to, kagaya nito. Okay. Hindi po pwede ito. Hindi nyo pwedeng pasukin to as long driveway. So kapag naka-encounter kayo ng mga ganitong parking lots, lalo na sa mga big buildings, yung gagawin nyo lang dito is ika-cut nyo yan up until sa entrance. Ito lang yung entrance. Huwag nyo tong ililabel yung part na yan. And yung nasa entrance na to, itatag nyo yan as short driveway. Are we clear? Para yan sa mga may double row parking kagaya nito. Ito yung double row parking. Okay? Sayang po oras natin dyan. Now, para sa inside parking and outside parking, kasi ito lang din naman yung mga nadagdag sa atin eh. Okay? Previously, nakapagtrabaho naman rin naman yung iba sa inyo or karamihan sa inyo sa land cover projects. So, if there is a road, kagaya nito, tapos for example, saglit, kukuha na ako ng example. Stop ko muna sharing.
Okay. Can you see my screen again? Okay. So sa mga road natin na to, meron po tayong dalawang attribute ng parking lots dyan. Meron tayong inside and outside parking. For the inside parking, usually ganito po yung itsura niyan. Okay? Ganito po yung itsura ng inside parking. Yung mga parking lots na nasa loob ng road. Sipa to. Ito yung part na to, kasama pa to sa road. Pero as you can see, meron po siyang mga parking lines kagaya niyan. Okay. May mga puti siyang linya. So sa part na po na yan, yung kailangan nating i-label if makakakuha po kayo niyan is inside parking kasi that would mean inside the road. So for example, ito yung part nito, meron tayong ganun. Meron tayong inside parking. All you need to do is to cut that area out. Pagkatapos ninyong i-cut, you have to select, click Ctrl V, tapos palitan yan ng inside parking. So kapag napalitan nyo yan, as you can see, mag-iiba yung kulay niyan. Okay? Medyo darker siya sa shade. Pag nag-click kayo, makikita nyo rin dalawa yung attributes niyan. Meron tayong inside parking K-title, meron din tayong isang K-title which is road. Okay? So that would mean dalawa na po yung ating attributes para dito. Pagkatapos nyo gawin yan, you can simply select and click letter N. Okay? Dapat magkakaroon yan ng red dash line kagaya nito para ma-identify ng system na yung part na yan ng road is pwedeng maging parking lot and at the same time, pwede po siyang maging road. Hindi nyo yan pwedeng i-cut lang. This is just an example. Baka sundin po mamaya ng iba. Bike lane po ito. Kinakat ko lang para maging example. Is lang, huwag nyo itong gawin. For example, kakat nyo lang yan. Sa-select nyo lang, gagawin nyo lang yung inside parking. Single attribute lang siya kagaya niyan. Yung mangyayari niyan, ibig sabihin niyan, yung part na yan ng road is isa lang po yung function niya, which is parking lot. Which is hindi naman totoo kasi yung part na yan, pwede rin niya maging road or pwede rin niyang daanan ng sasakyan. Okay? So are we clear sa inside parking? Tanggalin muna natin. Clear? Naintindihan po ba yung inside parking? Okay. Now, meron naman tayong outside parking. Okay? Yung tinatawag na outside parking, usually, it is outside the road. Usually then, hindi yun kasama sa road mismo. Okay? So for example lang, this is just an example. Cut natin to. Example, this is the road lang. Ito lang yung part ng road. Tapos, may nakita kayong parang parking lot dito sa gilid. Okay? And usually, parang ganito lang yung kalaki or ganyan lang yung itsura niyan. So yung gagawin lang natin dyan is i-fill lang natin yung area na yan, select, and then tag it as outside parking. Kagaya nito. Okay? Wala kayong gagawin, hindi nyo yan kailangan i-overlap. All you need to do is to label it as outside parking. So, another example, para mas klaro, dami nilang chat. Okay. Just for an example, ito yung isang clear na example ng outside parking. So, for example, ito yung part na to, road. Tapos, meron mga parking lot sa gilid, kagaya nito. Excluded sa road, hindi siya kasama sa road. So, yung gagawin lang natin dyan is ililabel natin to as paganyan. And then fill. Pagkatapos nyan, tag it as outside parking. Magiging kulay brown yan. Okay? Are we clear, people? Sir, di ba yung outside parking usually din makikita halos kapantay niya yung sidewalk? Parang kinat yung sidewalk tapos hinarangan, di ba? Na hindi makakadaan yung mga ano. Oo nga. So, this is just an example nga lang kung paano i-label. Pero usually wala kayong masyadong makikita na outside parking sa road mismo. May makikita kayo dyan inside. Kasi yung outside parking natin usually nasa big buildings yan. Kasama yan ng long driveway, di ba? O konti-konti may makikita kayo sa road pero hindi ganun karami. Now, for example naman, yung part na to, it is kasama sa road. Kagaya nito. Tapos road yan. Tapos pwede siyang maging road, pwede siyang maging parking lot. Tapos wala siyang barrier kagaya nito. So, yung gagawin lang natin, again, is to cut. Select. Ctrl V. Palitan siya ng inside parking. And then, click letter N. Okay? Ganyan lang yung idea ng inside parking and the outside parking.
Tanggalin natin to. Road overlap. Balik na lang natin. So, are we clear, guys? Kung anong gagawin para sa mga attributes na yan? Any questions for now? May mga tanong? Okay, no. So, punta tayo sa mga residential buildings. Last part. Okay? Guys, meron po tayong 3 pixel error allowance. Ilang beses ko nang nasabi sa inyo yon. Tapos, yung nakikita namin, usually yung mga pasa ng labelers is maraming errors, kagaya nito, like this one. Kung titignan ninyo, parang okay na yung mapa. Pero as we click this, as you can see, maraming errors yung mapa. Meron pang mga ground in between. Yung road hindi pa accurate. Diba? Sa gutter mismo. So, kailangan natin yung ayusin lahat, guys. Hindi pwedeng ipasa ito ng bara-bara kagaya niyan. Ayan, no? May mga offsets pa, oh. Yung pinakamagandang pwede natin gawin dyan para mas mapadali po tayo is to click click toggle, sorry. Click nyo po yung toggle. And as you can see, makikita nyo po dyan yung offset ng mapa natin. Ayan, no? Ang lalaki. Para maayos po natin yan, pwede you can use F3. Okay? You can also use F3. Pag nag-click kayo ng F3, mawawala po yung driveway natin sa unang click ninyo. Pangalawang click natin ng F3, mawawala naman yung sidewalk. So either dyan, depende sa inyo kung ano yung gusto ninyong unahin. It depends on you. So for example, gusto nating unang ayusin yung road compared sa sidewalk. So let us click F3 first para makapag-focus tayo sa ating road mismo. Lilabel natin to. Make sure na maganda yung quality natin. Yan. Use repair tool sa ibang part. Ito yung part na to, gutter pa to, pero actually pwede natin tong i-label as road eh. Bakit lag? Pwede pa natin tong i-label as road shoulder. Okay, mali. Pag ginagamit nyo yung ganitong technique or ganitong idea, make sure to fix the driveway as well. Kasi kung hindi nyo po aayusin yung driveway, magiging ganyan yung itsura niya. Mag-overlap siya sa road, which is hindi rin pwede. Okay? So pwede nyo lang din naman tanggalin yan and then iayusin nyo na lang. Pagkatapos natin maayos yung road, or yung part ng road na yan, you can click F3 to focus sa sidewalk. Okay? Mata-turn off yung ating driveway. Hindi naman na natin kailangan yung driveway natin para sa part na to. And then, you can use repair tool to exclude these grounds sa gitna ng ating sidewalk and ng ating road. Meron din dito. Or you can use toggle para mas madali. And we click F, and then right after, pag okay na po tayo, you can click F4 para ibalik sila lahat. F4 para ibalik lahat ng attributes na tinanggal natin kanina. Okay? So mga yung mga part na to, aayusin natin yan. Madali lang naman ayusin to eh, sa totoo lang. Tanggalin natin to. Tapos ito yung part na to. Cut lang natin to. Yung letter G. And then yung area na to, i-fill natin to by using letter G sa mga missing parts. Fill. Click F4 para bumalik silang lahat. Or click F3 again para maayos natin tong driveway. I-fill natin yan para hindi ganun kasagawang tingnan. So F3 and F4 para sa pagtanggal ng mga ganyan. And pathways sa gilid ng bahay kagaya nito should be labeled as sidewalk. Okay? Walang overlap dapat na ganito. Dapat malinis yan. Are we clear, guys? Yung ating dito, benchmark is 15 minutes
per task. 15 minutes lang po tayo. So that would be 4 maps sa loob ng isang oras. Okay? 4 maps sa loob ng isang oras. Hindi lahat ng mapa ganun kahirap ayusin. May mga mapa dyan kagaya nito na walang laman. Okay? Or walang laman. Hindi ito, this is not a road, yung part na to. Delete lang natin yan. And then, eto din, tingin ko hindi ito road. Okay. Merong windmill. So, pwede nating sabihin road yan. Pwede nating i-label yan as unpaved road. Kakat lang natin yung part na to. Delete. Select. Unpaved road. And then, we're good to submit this one. Let us fix this part lang. Yung repair tool. And then, pwede nyo yung i-submit. So, may mga mapa na ganito. It will be counted as one pa rin. So, dito tayo babawi. Okay? The more maps you submit, the more chances of having an income. 75 pesos po. Mega Cheres. Ayun. So kung wala na po kayong tanong, pwede na po tayo mag-start magpatrabaho.